buntag even though gabi na dito sa UK. Anyway, this is gonna be a sit-down vlog kasi ang dami-dami sa inyo nagtatanong nito. And hindi ko maisa-isa replyan kayo. But I think nagawan ko siya ng short video sa TikTok kasi madami din kasi nagtatanong doon. But hindi naman lahat ng mga viewers namin dito sa YouTube ay nakafollow sa aming TikTok accounts, diba? Wait lang kasi si Cooper. So, ang dami-dami sa inyo nagtatanong kung umalis na ba daw ako sa pagpa-flying, lumilipad pa ba daw ako while buntis, ano pa ba? Kung on maternity leave na ba daw ako. Para malinawan sa inyong lahat kasi madami din kasi sa inyo nakasubaybay sa aking flight attendant journey. And of course, I've been flying na for 7 months dito sa UK. And I'm very grateful sa lahat ng mga blessing talaga, especially sa career ko, sa pag-continue ko sa pagpa-flying dito sa UK kasi sa mga nakakaalam, like, passion ko talaga, like, it was one of my dream to become a flight attendant. And sa mga nakasubaybay sa story ko, diba, it was, ang dami-dami kong struggle para makuha ko tong career na to back in the Philippines. Back in 2019. Yes, 2019 ako nag-start mag-flying. So, yes, it's been 5 years na ako dito sa industry na to with aviation world. And hindi talaga ako nagsasawang lumipad as Darna. Charot. Saan ba ako magsisimula? So, hindi ako umalis sa company namin. Hindi ako nag-quit. Sa each airline, disclaimer lang ha, hindi lahat ng airline is same policy sa company na pinag-work ko. Lahat po ng airline may kanya-kanya pong policy yan when it comes to maternity leave or what are you going to do kung buntis yung isang cabin crew nila or a flight attendant nila. Whew! Hingal na hingal ako. Naglinis-linis kasi ako kaunti. Kasi maya-maya darating na yung kapatid ko. So nag-short vlog na muna ako before namin sila pipick upin mamaya sa airport. So, anyway, back to the topic. Pasensyahan nyo na ako kung hingal-hingal ako dahil. Ang init ngayon dito sa UK. But may tubig akong katabi as usual. So anyway, hindi pa po ako nag-quit. Hindi po ako nag-quit sa pagpa-flying or sa pagiging flight attendant. What I did was, when I found out I'm pregnant in Sweden, the next day, I emailed my manager. Sinabi ko sa kanya na nag-pregnancy test ako and it turned out positive. What should I do? What's the next step? You know. So, nag-reply siya kaagad. Nag-congratulations yung manager ko. And then binigyan niya ako ng parang sinendan niya ako ng documents para i-follow kung ano yung gagawin ko as a cabin crew na nag-positive for pregnancy, di ba? So, ayun na nga. For health and safety, dito sa company namin, bawal lumipad ang isang flight attendant pag buntis ka. So, from the day one that you find out that you're pregnant, you have to inform your manager right away kasi iga-ground ka na or hindi ka na allowed lumipad. Due to nga yung radiation sa aeroplano is like super lakas. Imagine if you're flying every single day for long hours and if you're pregnant, it's not good for your baby, diba? Especially pag sa mga early pregnancy. So, grounded ako kaagad. Hindi na ako pinalipad. Lahat ng schedule ko tinanggal. And yung schedule ko is parang health and safety na siya / compensation. So, yung maternity leave ko will start 15 weeks before ako manganganak. So, yun yung policy ng company namin. So, that's gonna be in February pa kasi April yung due date ko by next year. So, right now, grounded lang ako, but super blessed and thankful kasi even though hindi ako lumilipad, I still get to have the pay. Like, binabayaran pa rin ako ng company ko. And super swerte ko lang talaga na nakapag-work ako dito sa UK and yung policy ng company ko is also very good. Even though I'm not working, grounded ako ngayon, may compensation ako nakuha. May sweldo pa rin akong nakukuha. Plus, yung maternity leave ko will start on February next year. And that's for 1 year. Sa company namin yan ha. 1 year po yung maternity leave. So, in total it's been almost 4 months na akong hindi lumilipad. So, parang in total of 1 year and 6 months akong hindi makakalipad until maubos ko lahat yung maternity leave, yung duration niya. So, yun. Grounded ako. Yes. Napag-usapan din namin ni Franco na if mag-fly na ako next, siguro kukuha kami ng
makakasama dito sa bahay para mag-alaga ng bata. But iniisip ko palang iiwan ko yung anak ko sa ibang tao. Parang hindi ko kaya, or kahit iiwan ko lang yung anak ko, like, the thought, the feeling, di ba, na iiwan mo yung anak mo kasi kailangan mo magtrabaho. Parang hindi ko kaya. So, let's see kung ano yung gagawin. Pwede naman kaming kumuha ng au pair na, like, yung isa sa pamilya ko sa Pinas, pwede namin kunin. Pwede namin i-process ng visa para makapag-stay dito sa UK. And then, of course, tutulong sa amin, sa akin, sa pag-aalaga ng bata. And by next year, okay na kami magkuha ng au pair kasi bibili kami ng bahay. So, hopefully, maging okay lahat yung plano namin ni Franco dito sa UK. And ang dami-dami kong realization din, since ilang years na ako nakatira dito sa UK, naging komportable na ako dito. Dati kasi nung kakarating ko lang dito sa UK, parang sinasabi ko talaga kay Franco na mas prefer ko talagang tumira sa Pilipinas. But years go by, parang naging komportable ako dito. And then I realized how secure I am here, especially buntis ako ngayon. Like the benefits na nakukuha ko ngayon, yung healthcare, gamot na nakukuha ko anytime na included sa tax na binabayaran ko. And super worth it din naman kung nagbabayad kami ng mga tax dito. Kasi yung sistema talaga dito is really good when it's come to healthcare. Especially now, nabuntis ako, ang dami-daming libre. Like, libre na rin yung mga vitamins, meron pang mga libreng baby box para kay baby, yung mga ganon. Libreng mga classes if you're a first-time mom. So, I realized na gustong-gusto ko dito. Parang ayoko nang umalis dito sa UK. I'm okay here. I am very nakaka-peace of mind if dito ako titira. And of course, kung dito ko i-raise yung mga anak ko. When it comes to like future, di ba? Parang meron talagang future yung mga anak ko dito. And of course, ako. Nagpapasalamat talaga ako sa company ko kasi sobrang ganda ng pamumuno nila. Pamumuno talaga, no? Ang lalim ng Tagalog ko. Kasi sa company kasi namin, kaya ako grounded. May option sana dapat. Since grounded pa ako, and yung maternity leave ko is hindi pa nag-start, kung merong trabaho sa office, pwede ako magtrabaho sa office kasi nga hindi ako pwedeng lumipad, di ba? But, sa company kasi namin, wala kasing work sa office. Like, based in London na, kasi di ba yung airline ko is Scandinavian Airlines. So, it's a flag carrier of Scandinavia, pero meron lang silang basing dito sa London. So, walang work sa office, so that's why nasa bahay lang ako. And if meron silang mga kailangan na mga assistant sa office, yung mga light work na pwede sa mga buntis, pwede nila akong tawagan. But then my manager emailed me that for now, we don't really need your help when it comes to like work here at the office. So you can stay home, and of course, you still get to receive your pay every month. Which is super nagpapasalamat ako, sabi nga ni Franco, sana all. But then, of course, yung sweldo na natatanggap ko every month, kahit grounded ako, iniipon ko yun. Talaga nag-iipon ako. Since nagtatrabaho ako dito sa UK, nag-iipon ako. Kasi alam kong darating yung araw na kailangan ko mag-ipon para sa sarili ko, para sa future namin. And of course, sa anak ko, di ba? And now, dumating na yung time na nabuntis na nga ako. So, I am very ready. Ready na akong bumili kung ano yung mga kailangan ng mga anak ko. So, yung makukuha kong sweldo, pinagplanuhan ko talagang ipagbibil ko yun para kay baby. So, ayun, super blessed lang talaga. Papasalamat ako sa lahat ng mga biyaya kasi so at least meron tayong pambili ng mga gamit ni baby. Anytime, pwede natin siyang mabilhan. And magagamit ko yung sweldo na makukuha ko sa company while on maternity leave, while on grounded ako. Kasi diba, nag-check na nga ako ng mga gamit ng mga pang-baby. Like, yung quality talaga ng mga car seat ni baby, ha. Like, mahal siya dahil. But, okay lang. Kasi parang gusto kong mag-invest ng mga quality products for the baby. Especially like mga car seat, diba? Kasi, of course, safety na din. So, ayun, I hope na-clarify ko sa inyo lahat sa mga nagtatanong kung lumilipad pa ba ako or nag-quit na ba ako ng flying. I'm still
with my company. Flight attendant pa din po ako, but grounded lang sa Inday Joanna due to buntis nga, and sa policy ng company namin, bawal lumipad ang buntis. So, okay lang sa akin na grounded ako for now. Kasi nakakapag-relax ako. And of course, binabayaran pa din ako, diba? Isip ko pa lang na if ever hindi ako babalik next year sa paglilipat, kasi hindi ko kayang iwan yung anak ko. Parang nasasayangan din ako sa career na binibuild up ko dito. Kasi hindi madaling mag-training as a flight attendant. Talagang, mahirap din siya. Like, everyday ka nag-aaral. Mahirap yung exams. 90% passing grade. Everyday exams, drills, memorization, mga ganon. And the thing with aviation career, you can always go back. You know, if mag-quit ka, like what I did nung nag-quit ako sa Pinas, and then nakabuild ako ng future dito, like nakabuild ako ng career dito. Like, they always say, once you're a flight attendant, you'll always be a flight attendant. Kasi pag once na may experience ka na, advantage na yun sa mga airlines na pag-a-applyan mo. So, napag-usapan namin ni Franco yan, but let's see, ayokong naisipin yan. For now, I just want to focus kay baby, sa development ni baby. Stay healthy. I don't want to stress things. Minsan hindi na ako nag-online sa mga Facebook, sa mga messages. Hindi ako masyadong nagbabasa. Kasi gusto ko ng peace of mind. So far naman talaga din si Franco, talagang mas na-appreciate ko si Franco ngayon. Kasi super maalaga din talaga si Franco ngayon. Even though sobrang busy niya din sa work. Like, nakikita ko talaga yung pag-care niya sa akin, like times 100 yung pag-care niya sa akin. Minsan naaawa ko kasi may mga times na super moody ko, and of course, 'di ba? Parang iba ako ngayon pag moody, hindi na ako nakikipag-usap. So naging opposite na siya. Dati kasi pag nagagalit ako, parang bino-voice out ko. Ngayon buntis na ako, parang pag moody or nagagalit ako, parang kinikim-kim ko. And minsan iniiyak ko na lang pag wala na si Franco. Which is, ewan ko ba ba't ako ganun? Siguro nga, pregnancy hormones. But nakikita ko talaga yung care ni Franco sa akin, grabe. Every morning, walang paltas, lagi niya akong ginagawa ng juice. Lagi niya akong pinagluluto niya din ako ng mga food na healthy. Alam niyo naman si Franco, pag nagluluto talaga ng healthy foods, grabe. Talagang healthy kung healthy talaga. Talagang hands-on talaga si Franco sa akin ngayon na buntis ako. So nakikita ko na yung future pag lalabas na si baby. What's more, di ba? Kung andyan na si baby. He's gonna be a good dad for sure. Yun yung pinagpapasalamatan ko kasi meron akong super bait na asawa na mister, napaka-responsable. Imagine, di ba, Franco is also engineer. Meron din siyang mga taong hinahawakan. So, mataas na din yung posisyon niya. So, may mga tao din siyang hinahawakan. And I can see sometimes na pagod na siya. So, I always try my best talaga pag hindi ako pagod. Talaga pinaglulutuan ko din siya kung kaya ko. But, yes, very understanding husband. Which is, nakikita ko talaga yun. And super, ganun naman din talaga si Franco. Talagang mas naging grabe talaga lang ngayon. So, ayun na, I'm just gonna end this vlog. I hope nalinawan kayo dun sa mga question nyo, sa mga nagtatanong. I-ready ko lang yung bed, kasi diba, papunta dito sila, ate and sasa ngayon. So, yes, the next vlog is mga kasama na natin sila. Anyway, I'm just gonna end this vlog. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe if you haven't yet. I'll see you loves on our next vlog. Bye, Bikan!